Magandang gabi sa ating lahat. Muli, nandito naman si Brad Alvin Gitamondok, Chief Roman Catholic Apologist. At we will discuss the topic that I have posted on my Facebook wall on our program dito sa Facebook live stream. Ecclesia Veritas est Ecclesia Catholica. The true church is the one holy Catholic and Apostolic Church. At ang topic natin ay yung pinost ko, ang lihim at hiwaga ng pagkamatay ni Bes Brad Eliseo Soriano o ni Ginoong Eliseo Soriano. Kung i-google nyo dyan o i-research nyo dyan sa internet sino si Ginoong Soriano, kilala siya na founder o punong pangkalahatan, overall servant ng samahang tinatawag MCGI, Members Church of God International, na ang kanilang programa na kilala at alam ng mga tagasunod niya ang dating daan or ADD. Last February 11 to 12 na bigla ang mga tagasunod niya, pati ng mga ibang simbahan, pati mga kaaway ni Ginoong Eliseo Soriano, na may video clip na post sa mga group and pages na si Ginoong Daniel Rason ay nag-announce na parang naiyak siya doon, ilang seconds lang, na mahinga na daw at wala na si Bes Brad Eliseo Soriano. Ewan ko kung saan galing yun, but it was confirmed by the authority of MCGI, mga pamunuan nila, especially in Brazil, led by Daniel Rason, na pumanaw ng si Bes. Pero walang nakita mo na katawan or abo o lamay o mukha ni Bes o nandoon ba sa atol o saan o any proof of death, wala eh. Now, ang katotohanan dito, mahilig to sa drama si Daniel Rason kasi dramatician to eh. He is a media man. He has a team behind him na kasama nila dyan sa Channel 39, kung hindi ako nagkamali, Channel 39. He is a media man and behind him are many people, mga galing na mga technicians. Actually, Eliseo Soriano, to tell you frankly, mga Catholic faithful and even non-Catholics na nanonood ngayon sa aking live stream, patay na si Eliseo Soriano since last year. First wave of COVID doon sa Brazil, natamaan na si Mr. Soriano as early as May 31, 2020. So yung announcement ni Daniel Rason 2021 this year, February 12, ay that is already late. No? That is planned already by MCGI Brazil na later talagang i-announce nila. Pero ang kamatayan talaga, the exact date is last year, hindi po this year. Kasi this year, kung tulad ng Pilipinas, second wave of COVID, mas grabe yung first wave of COVID, yun talaga, marami dong matatamaan, at isa na si Ginoong Eliseo Soriano. Kaya nga wala kang makikitang katawan niya eh, o nalalamayan siya. Sana may mga pictorials man lang, mga pictures and selfies na makikita yung mukha niya nandun sa kabaong o ataol, wala eh. Kaya abo na si Bes dahil a person who dies of COVID virus should be cremated 24 hours per ang kamatayan is already confirmed by the doctor o sa hospital. So, hindi February 11, 12. Palabas lang niya, mga dramatista ito. Ito si Mr. Daniel Rason came out with that idea na ipaalam na lang sa buong mundo kasi hirap na sila doon sa Brazil eh. Bakit sinabi ko na hilap? Kasi yung ari-arian ni Bes, ang kanyang kayamanan na millions, hindi natin alam how many hundred of millions, nakadeposito sa bangko. Wala siyang last will and testament na inuutos niya through a lawyer or through an agent na si Daniel Rason ang susunod sa kanyang kayamanan o ari-arian, o si Hamilan man, nakalibin niya si Mr. Ulysses Hamilan o kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan tulad nila ng mga leaders, tulad nila ni Sister Luz, sila ni Josel Malyari at iba pang mga leaders sa MCGI Brazil, kahit na dito sa Apalit, Pampanga, wala eh. Kaya napakahirap na ngayon ng MCGI, Members Church of God International.
Kasi wala silang pera. Individual na to eh. Marami na ngang lumabas yan, bumalik sa Katoliko. Ang iba nag-freelancer na lang. Kasi walang-wala na yan eh. Isa na yan sa pinakamahirap na iglesia na natatag dito sa Pilipinas. Bakit sinabi ko isa sa pinakamahirap? Kasi wala ngang nakasunod eh. Si Nolo Nibes, ang kanyang kayamanan. Yung mga membro wala eh. Mga mahirap naman yung mga membro niyan. Nakakaawa yung mga membro dyan. Tsukdula ng katarantaduhan, kagaguhan, kalokohan. Ganun na yan mga membro dyan eh. Kasi alam na nilang katotohanan. Tapos patuloy pa rin sila dyan. Si General Rason, wala na pala dyan kahit isang 5 duling. Kaya in-announce na lang para magkaabulay. Walang pamasayan, pauwi dito sa Pilipinas. Yan ang nakagigimbal. Yan ang malaking lagim na nangyari sa MCGI na tinatag ni Ginoong Eliseo Soriano 1980 dito sa Pilipinas. Little background of it was Mr. Soriano came from the group of his mentor and teacher, tagapagturo niya na walang iba si Nicolas Perez, na lumabas naman sa Iglesia ni Cristo nung nagtatag sila ng Verdadero ni Cristo. Tapos later humiwalay siya sa partner niya doon sa Verdadero ni Cristo, nagtatag siya ng sarili niya si Mr. Perez ng Iglesia sa Diyos kay Cristo sa bansang Pilipinas, haligi at suhay ng katotohanan, Incorporated. Si Levi Tagugulan nga ng namuno, nagkaaway sila Mr. Soriano kasi ayaw ni Mr. Soriano ng babaeng namuno sa iglesia. Kaya 1980, excommunicated na si Mr. Soriano. Kaya 1980, nagtatag siya ng MCJ, Members Church of God International. Hindi na incorporada sa bansang Pilipinas, localized, kundi international na. Kasi pangarap ni Mr. Soriano, ipangaral ang kanyang iglesia sa buong mundo. Nagka-demandahan ito sila sa mga ibang reliyon tulad ng reliyon ni Will de Almeida, ng Jesus Miracle Crusade, pati na rin ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Kaya may mga banta si Mr. Soriano, lumayas doon sa ibang bansa in the early 2000s. Kaya nandoon na yun siya sa Brazil kasi walang extradition treaty ang Brazil at ang Pilipinas. Mga criminal na prosecuted here in the Philippines cannot be caught, cannot be jailed in Brazil and brought here in the Philippines, extradited. No, it's not possible kasi walang extradition treaty between Philippines and Brazil. Kaya Mr. Eliseo Soriano, matinik naman to so Mr. Soriano went to Brazil para to preserve his life and his properties. Marami itong nanakaw eh. Ngayon, bankrupt na yung mga iglesia niya na pinamunuan ni Daniel Rason kasi wala ngang napanunod eh. Sige nga, i-challenge ko kayo, maghabla kayo kay Mr. Gitamundo. Mr. Daniel Rason, wala kang pamasahe pa eh. Naawa ako dito sa iglesyang ito eh. Nagagaling-galingan eh. Nobody naman pala. Mr. Lonely, Mr. Nobody. Bawat isa sa membro nito eh. Mga Mr. Lonely, Mr. Nobody. Sa Debaters Convention nga, hindi nga nila makuha magpakita sa mukha nila, magpaalam sa tunay na pangalan nila. Kaya nga Mr. Nobody, Mr. Lonely, bawat isa sa kanila. Kasukdulan ng katarantaduhan, kagaguhan itong mga membrong ito eh. Niloloko sila ni Mr. Soriano. Sa iglesia nila, wala lang ipamana, kahit malang isang 5 duling. Di ba kayo dyan, dapat mamulat na kayo dyan, mga membro ni Soriano. Lumabas na kayo dyan, marami na nag-freelancer. I-divided pala tong grupo nila. Grupo ni Daniel Navales dito sa Southern Luzon. Nagpatuloy din siya sa the same aral ni Mr. Soriano. Itong grupo ni Willie Santiago sa Manila, splinter group din. Ngayon, ito namang grupo ni Daniel Rason, ito ang main group na under ni Mr. Eliseo Soriano. Bukod pa dyan sa mga freelancer na nagtatag din ng sarili nilang mga kopya-kopya kay Mr. Soriano. Yan ang palatandaan na talaga ito ang iglesia ni Mr. Soriano na pinanggalingan kay kasama niya si Levi Tagugulan dati. Before 1980, he was excommunicated and he was nagtatag siya ng MCJ, Members Church of God International dito sa bansang Pilipinas. Ginawa na ng international. Galing pa kay Ginoong Nicolas Perez. Galing din ang Iglesia ni Cristo, mga peke na iglesia. Ngayon, the truth is, once again, Eliseo Fernando Soriano died of COVID
with respiratory complications, not this year, February 12, as they have reported. Wala naman talagang medical report about that. Pero in-announce lang through a video clip by Daniel Rason. He died actually last year, May 31, 2020. Bakit, Brother Win, mayroon pa siyang mga live? Yung mga live, pre-recorded na yun lahat from March 31 up to February 11. May, katapusan, May, June, July, August, September, October, November, December, January, tapos February 11. So, 8 months and 11 days. Wala na si Bes, Brad Eliseo Soriano. Itong team ni Daniel Rason, magaling kasi ito sa radio station, mga technician, gumawa ng pre-recorded. Madali lang yung pre-recorded eh. Yung audience pwedeng present, pero yung speaker pwede yung mga previous pa niya na mga talks hindi ka na pwede makapasok dyan na matanong ng live. Ginawa na lang yan nila, bagal niluto na lang yan. Alam yan ni Daniel Rason magaling siya dyan mga dramaticians yung mga taong to. Baga ito, kung sa mga aktor pa sa backstage, bago hindi pa nag-umpisa yung programa, yung drama nila, meron silang backstage na meeting paano gagawin. Kaya yun, pag drama na doon sa on the stage na, yun na. Wala kang makikita dyan kay Bes na mga, kahit na mga damit na nakasuot siya, napatay ang kanyang katawan, wala na makita, wala mahagilap dyan kasi abo na yan, last year pa, matagal na. I-challenge ko nga lahat ng mga live stream nila, nilagay ko yung post ko sa Facebook na-post ko yan May 31, 2020. Dalawang post ko yan. Pinost ko pa sa group and pages. Maraming nagalit sa akin ng mga members ng MCGI. O ngayon, mga membro, sige nga, kayo sa akin last year, na ihabla niya ako. Sige nga, ihabla niya ako. Alam ko, wala kayo mga mahirap na kayo Halos na lang mamulubi si Daniel Rason. Siguro, itong style nitong mga grupo ng dating mga katarantaduhan talaga Wala nang kanormalan to. Talagang abnormal na talaga. Nagmamagaling na lang to, nagpapakita dyan sa live nila na mga normal pa sila, pero sa tingin ko sa mga taong to, mga abnormal na luko-luko na. Sukdulan ng kagaguhan at katarantuduhan ng mga grupong to. Hindi nga kayo naligtas sa kahiyan dito sa mundo. Paano pa kayo makakaligtas sa kahiyan sa susunod na buhay? Kung hindi kayo iwanin yung katarantaduhan na grupong yan. Niwala kayo, Diyos si Bes, hindi mamamatay. Bakit namatay? Hindi, February 11, last year pa. Niloko kayo ng grupo ng inyong mga pamunuan dun sa Brazil, lalo na Daniel Rason. O sino nga yung totoo? Grupo ni Navales sa Southern Bicol, grupo ni Willie Santiago dito sa North Luzon, sa Manila. Itong grupo ni Rason, after ni Soriano, sa Brazil, at dito sa Apalit, Pampanga. 3 to 5 groups yata ang ninyo ang hatian ninyo. Pareho kayo ng aral. Sinong totoo sa inyo? Pareho kayo ng aral Nakakatawa 3 to 5 groups, splintered groups, magkaiba. Parehang aral. Parehang aral, tapos magkaiba ang structure, yung organisasyon. Sino nga yung totoo sa 5? 3. Isa sa Kares, 13, 7 hanggang 9, 3 grupo. Kayo, lumampas kayong 3. Kung isama natin ang grupo ni Levita Gugulan at ni Ginoong Nicolas Perez at ang Iglesia ni Cristo. Tapos sabihin nyo, hindi kayo makakalusot sa Chief Roman Catholic Apologist kung magdebate tayo. Wala kayo Yung sa kalingkingan ko, wala kayo yung karunungan nyo. Wala sa Biblia yung aral ni Mr. Suran. O sige, call tayo. Sinong dyan pareho ng aral ni Ginoong Soriano, harapin nyo ko sa debate dito sa Facebook at sa YouTube. Kahit sino, basta pareho kayo ng aral ni Mr. Soriano. Kahit hindi kayo official na member ni grupo ng pangkate na Daniel Rason, basta pareha kayo, bilib na bilib kayo sa aral ni Soriano, patutunayan ko sa inyo, bubugbugin ko dito sa publiko yung aral niya sa demonyo. Wala sa Biblia. Aawa ko sa inyo Pati kamatay ni Mr. Soriano, magluloko kayo. Basahin ko muna dito ang mga comments. Hello Brad God bless po. God bless Kim Carlo Meneses. Salamat sa iyong panalangin sa akin. Ako si Brad Alvin Gitamundok. Aaminin ko, walang kasing tapang ko na apologist o Catholic faith defender sa bansang Pilipinas.
o siguro sa buong mundo. Kasi ihayag ko ang katotohanan, kahit pa ako patayin o barilin o kahit ako ihabla ng sino mang pangkatin, na Iglesia ni Cristo ni Manalo o MCGI, hindi ako natatakot. Ako lang Roman Catholic defender na lumusob sa Palit, Pampanga 3 times doon mismo sa kanilang sentral sa Palit, Pampanga. All alone by myself, ako mag-isa. At ganoon din sa Iglesia ni Cristo Central sa Diliman, ako lang mag-isa. 3 times din. Nang linusob ko ang ididin, nilusob ko din ang INC Diliman. Wala nakagawa niyan. Iwan ko kung magawa dyan na Bindel Talibong. No, they cannot do that. Even the whole Catholic defenders in the Philippines cannot do that. So ganyan po mga kapatid ko, mga Katoliko, huwag kayong matakot habang buhay si Brad Alvin Gitamundok, ipagsanggalan ko kayo, ipagtanggol, masisira itong mga tanggulan ng ating mga kaaway. Hindi maaaring matama si Mr. Soriano at ang kanyang grupo, kanyang pangkatin, sapagkat hindi nakatugma sa mga hula sa Biblia. Kasi sa mga huling araw, may ganitong mangyayari. Obadiah Kapitulo 1, talatang 21. Ang dating Biblia, ito, paborito to ng grupo ni Mr. Soriano, ng dating daan. Tinawag nilang ang dating Biblia. Tingnan natin kung may tugma ba dito sa aklat ni Propeta Obadiah sa 1:21. Ganito ang ating mga mabasa. Basahin muna natin ang 1 to introduce the prophet Obadiah. Obadiah chapter 1 verse 1, 21. Ang pangitain ni Obadiah, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Ibig sabihin, Edom yung kaaway ng Iglesia, kaaway ng Israel. It's called by many names, and here it is called the land of Edom, the land of the Antichrist, of the land of the Babylon, or any place that is the enemy of the people of God, Israel and the church founded by God. Kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa mga bansa. Isang sugo lang sinugo ng mga bansa. Ngayon, si Felix Manalo sugo. Doon nang galing si Perez. Si Perez doon sugo. Then, after ni Perez, si Gugulan at si Soriano sugo din. Naghiluay din si Mr. Soriano, sugong tagabasa din, sugo. Ilan na ngayon? Hindi na isa. Hindi si Kristo tong sugo eh. Walang iba. Obadiah 1:1. At isang sugo ay sinugo sa mga bansa. Ito yung Panginoon Kristo. Kaya nagsugo siya sa iglesia kasi siyang ulo. Colossus 1:18, ako ang ulo, sabi ni Kristo. Ang katawan niya, yung iglesia. Kaya, patungkol itong mga hula kay Kristo, na talagang ulo, ang kanyang katawan, ang iglesia. Nang bumalik si Kristo na ulo doon sa langit, numupo sa kanan ng Ama, ang kanyang katawan, ang iglesia, kanyang inutusan, ang huling sugo, ang kanyang katawan, ang iglesia, na kanyang tinatag sa Matthew 16:18-19. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Yun ang ulo nun si Kristo, na tagapagtayo ng iglesia. Colossians 1:18, Ephesians 1:21-23, maraming talata ng Biblia, Ephesians 5:23, etc. Tapos ang katawan ng iglesia, inutusan ni Kristo, Matthew 16:18-19, binigyan ng susi ng karanang langit. Yun yung ebanghelyo sa Matthew 28:18-19-20. Humayo ka sa lahat ng bansa. Gawin nyo silang mga alagad. Binyagan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng mga utos na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sasama sa inyo hanggang sa katapusan at kawakasan ng mundo. San Mateo 28:18-19-20. Kaya yung iglesia, yun ang huling sugo na inutusan kasi ang ulo, ang huling sugo si Kristo. Hebreo 1:1-3. Basahin natin, Hebreo 1:1-3, yun ang huling sugo. Si Felix Manalo, si Nicolas Perez, si Ginong Eliseo Soriano, mga Sabadista, si Ellen White, etc., Joseph Smith, ng Church of God, ng mga Mormons, etc. Hindi po, Hebreo 1:1-3. Ang Diyos na magsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. Hebreo 1:1-2, katuparan ng Obadiah 1:1, letra po letra, na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na sino? Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Yung sanglibutan mga bansa, sugo sa mga bansa, si Kristo yun. Obadiah 1:1, Hebreo 1:1-2-3, palibhasa ay sisinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ng paglilinis sa mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitasan. Hebreo 1:1-2-3.
Hindi yan si Mr. Soriano na sugong tagabasa. Marami silang grupo puro nagangkin sugo. Ito din sa Apostol Fedor, sugong apostol din sa PMCC, Pentecostal Missionaries Church of God in the Philippines. Ito si Mr. Soriano, sugong tagabasa. No, overall servant ng MCJ, Members Church of God International. Galing din kay Libita Gugula na babae. Galing din kay Nicolas Perez na sugo na lumabas sa sugong kay Felix Manaro. Nasugo din ang Iglesia ni Cristo na peking sugo 1914 punta Santa Ana, Manila. Huwag niyo kaming lokohin. Ang tunay na sugo dito, Obadiah 1:1, kama 21, ay ang Iglesia Katolika, sapagkat ang Iglesia Katolika ang tinatag ni Cristo sa Matthew 16:18-19. Nandyan yan sa Gawa 9:31, Gawa ng mga Apostol, Hemenhon sa original Greek, Hemenhon, Ecclesias Catholis, Ecclesias Catholis, Ecclesia meaning church, Catholis, Catholic, Tes kay Judea sa Jerusalem, kay Galilea sa Galilea, lumaganap sa Galilea sa Jerusalem, sa Judea, at sa Galilea at Samaria, kay Samaria. Napakaliwanag dyan, Gawa 9:31, mag-aral naman kayo ng konting Greek. Hindi alam ng Greek ito si Mr. Soriano, umamin, hindi marunong mag-Greek pati itong mga MCJ members. Kaya takot to sa akin Kaya marunong man ko mag-Greek. Itong mga Iglesia ni Cristo, sila parba, hindi man to marunong mag-Greek. Mga bobo to sa Biblia Ayan. Isang sugo ay sinugo sa mga bansa. I mark it orange. Ginamit ba nila yan? Ang MCJ, INC, nagsasabi, magsibangon kayo at tayo mangagtindig laban sa kanya sa pakipagbaka. Ngayon, sino ngayong tumindig, lumaban, laban sa Edom, laban sa kalaban ng Iglesia, laban sa Israel, sa tunay na Israel? Itong bagong Israel, ito yung Iglesia na tinatagli ko sa Matthew 16:18-19, inutusan, Matthew 28:18-19-20 na mangaral, Marcos 16:16 at marami pang talata ng Biblia, pati si San Pablo, Roma 1:15 hanggang 16-17, Obadiah 1:21, 1:1-21, at ang mga tagapagligtas ay magsisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Isaw, at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Napakaliwanag. Sa ibang salin, tagapagtanggol. Ang sense ng Hebrew dito, tagapagligtas. Mga tagapagligtas. Ito yung mga banal. Ito yung mga Catholic defender na naging santo. Sila San Agustin. Silang ang hahon mula sa bundok ng Sion. Ibig sabihin sa langit. At lalabanan nila ang bundok ng Isaw ni Edom. Itong si Edom, ito yung si Isaw. At ang mga tagapagtanggol ay magsisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ng bundok ng Isaw, at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Mr. Soriano, tagapagtanggol ka, tagapagligtas, isa ka lang. Sabi ni Mr. Soriano, si Kristo lang daw tagapagligtas niya. Ikaw, Mr. Soriano, hindi ka pala tagapagligtas, kayo ni manalo. Anong ginagawa niyo dito sa mundo, manloko? Plural mga tagapagligtas, mga tagapagtanggol. Buti pa ako, kasama ko sa tagapagtanggol. Marami plural Kaya masusupil kayong lahat, lalo na sa chief apologist. Ako ang punong tagapagtanggol, tagapagligtas ng simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas by way of apologetics. Hindi kayo makalusot sa akin sa debate. Sisirain ko ang inyong mga tanggulan. Hanggang tatanda si Brad Alvin, makalbo na itong buho ko. Walang makatatalo sa akin dito. Wala ni isa. Hindi pa maging tao. Mamatay na lang ako. Babalik na lang ako sa Panginoong Kristo doon sa langit. Wala pang makakatalo sa akin dito sa mundong ito. Yan ang sabihin ko sa iyo. Hindi ang pagyayabang, katotohanan yan sa pagkakasulat sa Biblia. Pakaliwanag yan. Meron bang tagapagtanggol? Marami. Ang MCGI, Mr. Soriano lang mag-isa Daniel Luzon, wala nang alam sa Biblia Ito sila Sister Rose, wala naman itong mga alam sa Biblia. Josel Malyari, isa din to Hindi nga alam ang Babylonia Ito sila Danny Navales, mga mayabang. Pati na ito si Willie Santiago. Mga takot to sa akin Kilala ko nito, pero ayaw ako nitong pakiusapan kasi alam nila, sigurado bubugbugin ko talaga sila sa live Pati ito yung si Mr. Soriano, kung buhay to. Nang pumunta ako ng palit, sinabi ko kay Mr. Soriano, sinabi ko dun sa mga tao niya, harapin nyo si Brad Alvin kasi pag hindi niya ako harapin ngayon, last 2019, hindi niya ako maharap later kasi mamamatay na si Mr. Soriano. Di nagkatotoo. O sino nga yung tunay na propeta? Hindi nga umabot ng 74 years old. Mali yung numero ninyo. Kasi inaatake ang Iglesia Katolika. Ginagamit ang Biblia. Ang true canon of the Bible is 73 books. Kaya hindi ka lalampas, Mr. Soriano, ng 73
Eh hanggang dyan ka lang ang edad mo sa Bible canon ng Catholic Church. Dahil dyan sa kayabangan mo, gamit ng Biblia, parang ang salita sa Biblia, parang kanyang salita niya. Ang kahulugan na, yun na, di ikaw na ang Diyos. Ialangkin pa na siya ang Diyos. Eh, Diyos na namamatay, eh, natupad dito eh. Psalms 82. Ako dito sa grupong tong ng mga mahirap pa sa utak, sa kabubuhan sa Biblia eh. Mahirap pa sa pera, walang talaga. Kaawa naman ito sila Daniel Rason. Walang pamasahe pa uwi dito sa Pilipinas. Daniel Rason. Pakishare to mga Katoliko sa mga MCGI group. Tingnan natin kung anong reaction nila. Eh, bakit namatay si Soriano? Nag-angking Diyos kasi nakasulat sa Biblia. Hinula na eh. Paano siya mamatay? Awit 82. 1 hanggang 6. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Yung small letter D, kasama daw dyan si Soriano. Kapisanan daw ng Diyos. Ikapisanan ng Diyos mismo yung isang Diyos. Yung ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. The same Diyos yun. Hindi yun dalawang Diyos o maraming Diyos. Siya humatol sa gitna ng mga Diyos. Bakit mga Diyos? Kasi yung mga tao may kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan tulad ng Diyos. Parang Diyos, tulad ni Moises, Exodo 4:16, Exodo 7:1-2. Napakaliwanag dyan, nandyan sa Biblia, parang Diyos. Si Moises parang Diyos, para kay Paraon. Hindi tunay na Diyos. Isa lang ang tunay Diyos, capital D. Yun may kapisanan ng Diyos. Tumindig doon ang Diyos mismo. Isang Diyos yun. Sabi ni Kristo sa kanyang Ama, sa mga tao, John 10:30, I and my Father are one. Napakaliwanag dyan. Yan ang isang Diyos, ang Holy Trinity. Kasamang Holy Spirit dyan. 1 John 5:7-8. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. The Word si Kristo, ang salita ng Diyos, John 1:1. And these three, Father, Word, ang Anak, at ang Holy Ghost, these three are one. There are three that bear record on earth. Sa langit, 3. Isa lang ang 3. Sa lupa, 3 pa rin. Ama, Anak, Espiritu Santo. At ang itong 3 ito, isa pa rin. Yun ang Diyos. Yun yung may kapisanan ng Diyos. Ito mga small letter D, mga tao at mga anghel na binigyan ng kapangyarihan tulad ng Diyos. Exodo 4:16, Exodo 7:1-2, 2 Pedro 1:1 hanggang 4. Walang alam to sa Biblia. Ito silang grupo ng mga dating dyan eh. Mga abnormal to, magbabasa ng Biblia. Mga ganun eh, yung utak nito. Kaya mga ganun utak, lalaban sa normal na katulad kong Katoliko, chief apologist, sigurado bugbog sarado sa debate. At kung takin nyo, magdidebate mga buang sa mga normal ang utak. Paano buang dyan sa labas ng kali, didebatehan mo yan. Paano mananalo yung buang? Wala na yung pag-iisip eh. Katulad itong mga membro ng MCJ. Sige nga, may MCJ, matapang ba kayo? Wala na si Soriano. Lumaban nga kayo sa akin. Ginutunta mo, bisang gagmay pa mo nga mga debatista sa MCJ. Malamang kayo alam sa Biblia. Kung alam niyo sa Biblia, wala nga dito sa kalingkingan ko eh. Puro lang kayo kayabangan, wala naman kayong napatunayan eh. Hanggang kailan magsisatol kayo ng kalikuan? O yan. Si Soriano, isa yan sa mga umangking Diyos daw siya. Nagsihatol ng kalikuan. Nagturo ng kamalian. Awit, Salmo 82:1-2. At magsigalang sa mga pagkatao ng masama. Yan. Ginagalang pagkatao ng mga masama. Ito sila eh. Puro to kalipunan ng mga masama, mga membro, mga siraulo, mga nagtuturo ng kamalian. Puro daw sila lahat ng mga Diyos. Mantakin nyo, ang buong MCJ, lahat sila mga Diyos. Kasi aral ni Soriano, hindi ka magpapunta ng langit, hindi ka masakop sa bagong Israel, sa bagong lupa at bagong langit, kung hindi ka maging Diyos tulad niya. Puro to kalipunan ng kapisanan ng mga masama eh. Nagangkin silang Diyos. Pero hindi tunay na Diyos, peke na Diyos kasi mamamatay eh. Hatulan mong dukha at ulila, gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Iligtas niyo sila sa kamay ng masama. Hindi nila lalaman, ni nauunawa man. Sila'y nagsisilakad na paro at parito sa kadiliman. Ayan, kasama na dito ang Iglesia ni Kristo, yung Manalo. Lahat ng patibay ng lupa ay nangakilos. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng katastasan. God is speaking here that everyone, kayong lahat, without discrimination, you are potentially be shared with the divinity of God. Baga, you can also partake. You can also share in the divine
nature of God. Pero hindi tayo magiging Diyos. Yung kapangyarihan lang niya ma-share sa atin, sa ating kalikasan bilang tao, sa mga anghel din. Pero not literally they will become God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It cannot be. Iisa lang yung tatlong isa. Hindi naman yung tatlo, dalawa kasama si Brad Alvin na maging Diyos na rin. O kasama si Mr. Solan. Huwag nyo kaming lukuhin mga hindi katoliko. Mula nang naging tao ako at nang alaman ko ang Biblia, wala na kayo. Sira-sira na yung mga tanggulan nyo eh. Puro na lang kayo nagtuturo na makatarantaduhan dito sa bansang Pilipinas. Akala nyo, maluloko yung mga tao dito. Kayo lang nagbabasa ng Biblia. Yung layo ng mga pakulugan nyo dito. Mamamatay nga kayo dito ayon sa Biblia. Kaya lumabas kayo dyan. Yung nag-aaral ng mga Diyos kayo. Kasi papatayin kayo ng Diyos. Tulad ni Mr. Eliseo Soriano. May Diyos ba na namamatay? Kayo na mga Diyos na patay eh. Si Soriano nag-angking Diyos. Di namatay. Ayon sa hula dito. Awit 82, 1 hanggang 7. Hindi sila nalalaman ni naunawa man. Sila nagsisilakan na parot parito sa kadiliman. Lahat ng patibayan ng lupa ng kilos. Aking sinabi, talatang 6, sabi ng Diyos. Kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng katasasan. Gayon may mga mamamatay kayong parang mga tao. Oh, you will die like men at mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Pakaliwanag, bumangon ka o Diyos sa tulan mong lupa sapagkat yung mananahin ang lahat ng mga bansa. Psalms 82, 1-8. Hanggang verse 8 lang to eh. Sunod dito, Psalms 83 na. Sa taas ito, Psalms 81. So, Psalms chapter 82, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katuparan to kami sa Solano kasi paborito na itong talata. Hindi na namalayan, this is also a curse, sumpa sa kanya, na mag-angkin kang Diyos, papatayin ka ng Diyos. Sabi ng talata. Gayon may mga mamatay kayong mga parang tao. At mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Bumangon ka o Diyos at hatulan mang lupa, sapagkat ang iyong mananahin ang lahat ng mga bansa. Hatol yun ng Diyos na He will kill these people who claims to be God, to be at level with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Itong grupo ng MCJ, mga masasama to, mga ganun to eh. Bakit sabi ni Brad Alvin Gitamundok, chief apologist ng mga siraulo? Kasi sila mga Diyos na daw, mantakino. Kung dalawa tayo katao dito, tapos bigla yung kasama ko ito magsasabi, ako Brad Alvin, Diyos ako. Ay, siraulo. Eh, ganyan to mga taong to eh. Sige nga, magdebate tayo, patunayan nyo, Diyos kayo. Hindi kayo makakatindig laban kay Mr. Gitamundok. Ako hindi ako Diyos. Pero, kahit ang kinin yung Diyos kayo, bugbugin ko talaga kayo. Huwag nyo ipilit yung aral nyo sa demonyo. Si Mr. Soriano, Diyos, inamatay. Mayroong bang Diyos na namatay? Namamatay? Luko-luko kayo dyan. Si Mr. Soriano, hindi yan namatay this year. Namatay yan last year. Yan ang katotohanan, lihim at hiwaga. Bakit ibinulgar ni Daniel Rason? Kasi wala siyang mahutot doon sa, wala siyang erensya kay Mr. Soriano. Eh, kailangan nila ng pera pauwi sa Pilipinas at pagkain doon sa Brazil. Eh, wala silang abuloy doon. Kaya, para mag-abuloy ang mga tao, pati Katoliko siguro, hinga ng abuloy. Kaawa itong mga taong to. Ang hirap na to. Pinahirapan na to ng Diyos, tapos ayaw pa rin mamulat. Daniel Rason, hikayatin mo yung may chance pa kayo para maligtas. Bumalik kayo sa simbahang Katoliko. Yun lang ang chance nyo. Huwag nyong itakwin yung aral ng mga Diyos kayo. Hindi kayo mga Diyos. Papatayin kayo ng Diyos. Isa-isahin kayo. Kami mamatayin kami mga Katoliko. Pero mamamatay kami hindi namin inangkin kailanman. Hanggang sa aming kamatayan, sa huling patak ng aming dugo, na kami ay mga Diyos tulad ng Diyos Ama, Diyos na tulad ng Diyos Anak, Diyos na tulad ng Diyos ng Espiritu Santo. Dahil diyan ang pinakamalaking katampalasanan tulad ng ginawa ni Satanas sa Ezekiel 28 at Isaiah 14. Alam nyo yan. Ay nagkawatak-watak na plato sila. Nakakaawa tong grupong to. Yun ang challenge ko sa inyo. Aber nga, maghabla kayo. Last year, maraming mga MCJ nag-PM sa akin, ihabla daw ako. Sige nga, nagantay ako sa inyo. Hindi ko naman yan private, public naman yan. Sige nga, ihabla nyo ako. Ngayon, ihabla nyo ako. Mamamatay na lang ako, hindi nyo ako mahabla. Kasi alam nyo yung katotohanan. Patay na si Eliseo Soriano last year, hindi ngayong taon na to. Yan ang katotohanan. Lihim at hiwaga ng kamatayan ni Eliseo Soriano na tamaan ng COVID. Naging abuna last year pa. Pre-recorded na lahat. Eh, paano yung debate, Brad, sa Badista at sa Baptist? Eh, before yun namatay si Soriano, siyempre. Tinago na muna yun. Eh, mga reserve yan sila eh. Hindi naman ilalabas yan lahat agad. Para for a specific purpose later on. Hindi natin alam, Mr. Soriano, mahina na kasi masakitan eh.
Narinig ko may lupus pa yata to, sakit na tulad ni Marcos. Hindi na siguro niya, alam na siguro na may premonition na. Sa kayong tao mamamatay, may premonition yan. Baga iwan ka na ng Diyos na, Brad Alvin, hanggang ngayon ng taon ka na lang. Siguro si Mr. Luciano, ganun ang kanyang nakikita sa buhay na. Hindi na siya saabot ng next year, 2021. Kaya nangaral ulit na babalik siya magiging Diyos na maghari katulad ng ni Kristo at maghari ng 1,000 taon simula 2020 or 2021. Hindi na nangyari. Meron akong dito. Look at my post on my Facebook walls. Basahin nyo yan. Mga gawa-gawang aral ni Mr. Soriano na ganito, 1,335 years. Wala na, hindi na mangyari. Hindi yan kasi paukol sa kanila. Ang Iglesia Katolika, ang tunay na Jerusalem, ang tunay na Iglesia, dahil ang isang sugo na Panginoon Kristo ang ulo ng katawan, Obadiah 1:1, Katuparan, Hebreo 1:1 hanggang 3, at ang katawan, mga tagapagtanggol, tagapagligtas, mga santo, mga banal. Kami yon. Wala kayong tagapagtanggol sa inyong simbahan at tagapagligtas na marami. Puro lang kayong angkin Puro mga sugo dito, sugo doon. Kayo lang nag-uususugo sa inyong mga sarili. Gumagamit kayo ng Biblia, nangungopya kayo dito sa Biblia, hindi naman kayo ang may-ari ng Biblia, kaya tumpak at tamaan kayo dito sa Biblia na sinabi ni Propeta Jeremias 23 talatang 30, kapitulo 23 at talatang 29 hanggang 30. Hindi bagang ang salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang pamukpok na dumudurog ng bato. Kayo't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, naninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ayan, mga magnanakaw ng Biblia, ng salita ng Diyos. Mantakin nyo mga kapatid kong Katoliko, yung nakasulat dito sa Biblia, parang sila mag-interpret, parang sila may-ari na salita ng Diyos. Diyos na rin daw sila, kasi sinalita yung salita dito sa Biblia. Nakaw yun hindi. Alam naman natin, hindi si Soriano sumulat nito, si Felix Manalo ba? Si Prophet Joseph Smith, sumulat ng Biblia. Hindi ko nga mangkin ito sa Biblia, sa akin to. Napakatampalasa naman natin ang kininati salita ng Diyos. Atin, salita. Tapos si Soriano, sugong tigabasa, tapos ang salita, siya daw ang Diyos. Siya mag-interpret dito, parang Diyos na rin siya. Minangkinan niyang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Iyon ang may-ari ng salita dito sa Biblia Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, tapos ang kinin mong sayo, mag-interpret ka. Magnanakaw ka. Anong mangyayari sa'yo? Narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon. Nang nagsisipagsalita at nang nagsasabi, kanyang sinasabi. Ayan, nagsasalita, siya daw sinasabi. Siyang sugo, tagapagsalita, tagapagsabi ng Diyos. Narito ako'y laban sa kanila ng hula ng masinungaling na panaginip. Sabi ng Panginoon, maghahari daw sila ng 1,000 taon. Hindi daw mamamatay kasi mga Diyos. At sinasaysay at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang makasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kambugan. Mabubuhay daw siya, babalik daw siya December 2020 last year, para mag-umpisa January this year. Ang kanyang paghari, namatay na nga, naabo na. Kambugan, kayo Daniel Lason, kayong maghari dito sa mundo, wala nga kayong pera, mga mahirap kayo. Ano kayo, maghari kayo dito? Alilang nga lang kayo tutusan ni Mr. Serrano. Hindi nyo na pagharian nga yung sarili nyong buhay dyan sa iglesyang sa demonyong yan Si Satanas amo nyo, hindi nyo nga mapagharian si Iglesia Soriano. Na inalila kayo dyan, gidaog-daog mo diha. Dito si Bang Katoliko, meron ba ditong mga nagdaog-daog na mo, ng mga paring obispo? Wala Level kami dito lahat, kasi ito talagang ang hari namin dito talaga isa lang si Kristo, hindi si Archbishop, hindi si Padre. Ang napakaliwanag, walang kabuluhang kambugan, kayabangan, gayon man ay hindi ko sinusugo sila o inatusan ko man sila at hindi man pinakakinabangan nila ang bayang ito sa anumang paraan, sabi ng Panginoon. Walang kinabangan tong mga membro Ang napakinabang nila, katarantaduhan, kabubuhan, kaululan, kaabnormalan, kapahamakan, impyerno. Makakaawa kayo mga members, MCGI. Lumabas na kayo dyan sa demonyong yan. Kung buhay pa si Lucio Sorano at harapin si Brad Alvin Gitamundok ng maginoong labanan, equal time, equal minutes, moderator na hindi bias. Kahit ibigay ko pang moderator, okay lang. Timekeeper, bubugbugin ko talaga yun si Soriano kaya takot yun sa
Patay na si Elias Soriano, hindi this year, last year pa. Walang habla magawa ang mga MCJ kasi alam nila totoong sinasabi ni Brad Alvin Guitamundo. And with that, I'm also like the prophet Ezekiel can also be called a prophet of the Roman Catholic Church. Hindi ko lang memorado masyado ang talata, but I have read that Prophet Ezekiel was told by God to tell the world that there is a prophet to stand in the midst of Israel, and that is no other than a prophet Ezekiel. Ezekiel 2:5, 2:5 ng Ezekiel. At sila'y didinggin man nila o sa itatakwil man nila, sapagkat sila'y makapaghimagsik na sang bahayan. Gayon may ay matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Napakaliwanag dyan. Mayroong propeta sa gitna ng Israel. Ezekiel 2:5. Ezekiel 33:32. Tingnan natin. Thirty-three. At pagka ito'y nangyari, narito, nangyayari. Sabi ni Brad Alvin Guitamundo, last year, mamamatay si Elias Soriano. O katuparan, Ezekiel 2:5 at Ezekiel 33:33. At pagkat ito'y nangyayari, narito, nangyayari talaga namatay si Mr. Soriano, hindi nakabla eh. Sinalis ko Mr. Soriano, kahit isang live stream mo, sabihin mo, sagutin mo si Brad Alvin Guitamundo. Brad Alvin Guitamundo, false prophet ka, buhay ako ngayon sa araw na to. Mula ng May 31, 2020 hanggang February 12, na in-announce ni Daniel Rason, wala eh, hindi nasabi ni Mr. Soriano, kaya talo kayo, hindi kayo makahabla sa akin kasi naka-record yan, wala kayong sinagot sa akin, Mr. Soriano, kung buhay pa siya. Narito nangyayari, kanila'y ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila. Ezekiel 23:23. O dito, basahin natin sa magandang balita, Biblia. Kaya mga Katoliko, sana hikayatin ko kayo na maging tulad ko kayo na magbasa ng Biblia para maraman nyo rin. Ang buong propeta, hindi lang si Kristo na ulo, kundi buong katawan. Tayo, we have the gift of prophecy, prophets, priests and kings. Pari din tayo at mga hari din. Dapat ma-realize nyo, si Brad Alvin, na-realize ko yan nagbasa ko ng Biblia. Ezekiel 2:5, makinig man sila o hindi, malalaman nilang may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Sinong propeta ng Iglesia Katolika? I will stand, I'm also a prophet of God. Ezekiel 2:5. Kasi may nahula akong namatay si Bes. Nakakaawa. Tapos bilib na bilib itong mga nauulol, mga false prophet, mga peke na propeta, mga talunan sa debate, pati na ito sa Badista, lahat na ito, Jehovah's Witness. Hawa ko dito Lalaban kayo sa chief apologist, tagapagligtas at tagapagtanggol ng Simbahang Katoliko. Obadiah 1:21. Paano kayo mananalo? Hindi kayo mananalo, mamatay na lang ako. Barilin nyo lang ako, patayin. Hindi kayo manalo sa akin. Ezekiel 33:33, magandang balita, Biblia. Kapag nangyari ng sinasabi mo, sapagkat tiyak namang mangyayari. Sinabi ko, namatay si Mr. Soriano, patay nga talaga. Hindi this year, last year. Nangyayari, malalaman nilang may isang propeta nga nagsasabi nito sa kanila. Ayan, showdown dito, sa bansang Pilipinas. Ang Iglesia Katolika, may isang propetang tumayo. Ito sa harapan nyo ngayon, nakikinig kayo. Ezekiel 2:5, Ezekiel 33:33. Naunawaan nyo, may isang propeta na tumindig, na isaywalat na itong taong itong na mapaghimagsik sa Diyos. Salmo awit 82:1-8, mamamatay ito sa taong ito, namatay. Nakakawa. Ito ngang dito din sa iglesia ni Manalo. Magkasabay ito na-post ko din dito sa Facebook. Hanggang ngayon, missing in action yung leader nila, punong pangkalatan. Thrilling to Tingnan natin kailan to i-announce nila. Hindi na nakikita Naawa ako. Kawawa kayo dito. Dito sa mundong ito. Kinawawa kayo dito ng Panginoong Diyos kasi nag-rebelde kayo, naghimagsik kayo. Nakakaawa ang kaluluwa nyo. Ang utak nyo, ganun na. Ulol. Nakakaawa mga taong ulol na nandyan sa daan. Wala lang kinabukasan dyan kung spiritually ulol ka. Wala lang kinabukasan. Babay ka na sa Panginoon. Bumalik kayo sa Simbahang Katoliko habang may panahon pa. Kim Carlo Meneses, hello po Brad, God bless po. Nabasa ko na, shout out to you, Kim Carlo Meneses. Brad Umbre Ramos is watching, wave to you and shout out Brad Umbre Ramos, my friend, free thinker,
Mirya Plito is watching. Wave, Brad Mirya Plito, shout out to you. Brad Ronel Verula, magandang gabi po. Brad Alvin Gitamundok, magandang gabi din. Johan Lim Ida is watching. Wave to you, Sister Johan Lim Ida. Back Rogers is watching. Shout out to Hazel Dagoy Garganera. Maragco is watching. Praise the Lord, Sister Hazel. Sana nasa mabuting kalagayan ka dyan sa Greece. Peter Caballes is watching. Shout out to you, taga Toledo, Brad Peter Caballes, my friend. Arias J. Caldimon, wave to you and shout out, Brad Dong Arias J. Caldimon. At General Ian Coops ng RDM. Anudling Desem is watching. Shout out to you. Brad Carisio Gomez, my friend from Tandag. Si FD Tandag is also watching. Rain Montes Mandabon. Chief Rolly is watching. Shout out to you, Chief Rolly. Sino ang tunay na tagapagtanggol, Chief Rolly? Sino ang tunay na propeta? Nandyan ba sa MCJ, sa INC? Wala dyan eh. Dito sa Pilipinas, sino? Ang Katoliko lang. Ezekiel 33:33, Ezekiel 2:5. Arnold Maglalang, good evening, Brad Alvin. Good evening din to you, Brad Arnold Maglalang. Shout out from Australia. Magaling na apology si Brad Arnold Maglalang. Brad Arnold is watching, babe, to you. And shout out also, Brad Arnold. Rain Montes Mandabon, good evening, General. Good evening din, General and Chief Rain Montes Mandabon, Chief Rolly. Unsa na status ni Giler Pacanya, Brad? Giler, nagtatago yan kasi magnanakaw number 1 eh. Nagyabang, ipatulfo daw ako, tapos isumbong daw ako sa NPNP at NBI, siya ang magnanakaw. Kailan kayang magnanakaw yung tulisan, magsusumbong doon sa nakahuli sa kanila eh. Brad Alvin, watak-watak ng EDD. Yes, praise the Lord. Grace Barrios, good evening, Brad Alvin. Replied to Jojo. Brad Alvin, watak-watak ng EDD. Rain Montes Mandabon, hey, watak na talaga. Brad Arnel, watching, Brad. Christopher Caspe Cabanas, Engineer Chris is watching, wave to you and shout out. Unsa may status si Giral Pacanya, Brad? Ay, wala na yan si Giral Pacanya. Parang may sinto-sinto yun. Is a nobody. Mr. Lonely, Mr. Nobody. Nabugbog kayo sa debate. Puro lang yabang yan eh. Lahat naman sila mayayabang. Hindi kayo mananalo kay Alvin Gitamundok. Por Diyos, por Santo. Mga hindi Katoliko, wala kayong chance manalo. Mababae, malalaki, magtumboy o ano pa mga debater nyo dyan eh. Bakla si Bis eh. Kaya pala hindi ko masasahamon mo, Brad. Matagal na palang patay si Bis. O matagal na, yung last year pa. Brad Anudling Desem. Kaya pala hindi ko masasahamon mo, Brad. Matagal na. Totoo, matagal lang tigi siya. Joseph Kaiton Lopez is watching. Wave to you, Brad Joseph Kaiton Lopez. Joseph Amarel Mayo is watching. Wave to you. Melbencio Bundaon is watching. Wave. Shout out Montes Mandabon. Amin General. Alma Duran, Sister Alma Duran is watching. Lemel Yap, Doc. Lemel Yap. May Ninong is watching. Thank you, Doc. Shout out Brad Lemel Yap. Dr. Lemel Yap. Wave to you. Rosita is watching. Wave also to you. And shout out Victor Sumilang is watching. Victor Sumilang.